Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Ezekiel, Kabanata 1, talatang 15 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Samantalang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito ang isang gulong sa lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay, isa sa bawat isa sa kanilang apat. Ganito ang anyo ng mga gulong at ng kanilang pagkayari. Ang kanilang anyo ay parang kislap ng berilo at ang apat ay magkakatulad. Ang kanilang pagkayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. Kapag sila'y lumakad, sila'y lumalakad sa alinman sa apat na dako na hindi lumilingon habang lumalakad. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli o Diyos, naririto kami sa bagong umaga na iyong ibinigay sa amin upang magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa amin sa mga nakalipas na mga araw. At maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga na iyong ibinigay, sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagkatulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Ito ang unang biyayang iyong ibinigay sa amin sa araw na ito. Ang biyayang kami iyong ginising, Panginoon, mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat po, Diyos. At sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman ng Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Pagpalain mo sila. Pagpalain mo sila ng kagalingan mula sa karamdaman. Dahil ikaw ang Diyos na mapagpagaling sa lahat anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Panginoon Hesus, amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang, mga senior citizen, mga super senior, Panginoon, na ingatan mo sila, proteksyonan mo sila sa mga karamdaman, Panginoon, dahil mahihina na po ang kanilang mga katawan. Madali na po silang dapuan ng mga karamdaman, katulad ng ubo at sipon. Lalong-lalo na ngayon, O Diyos, na may kumakalat na karamdaman sa aming bansa, ang monkeypox, Panginoon. Proteksyonan mo ang matatanda, maging ang mga kabataan, Panginoon, mga bata, mga bagong silang, at lalong-lalo na, Panginoon, ang mga anak mo na patuloy na nagtatrabaho ng patas, Panginoon, upang mabuhay, mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na pagsisipagpasok sa trabaho, Panginoon, sa araw na ito. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan kung sila ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan.
Tulungan mo silang makarating sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Proteksyonan mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang puso upang hindi sila, Panginoon, papahamak sa daan, magkaroon ng hindi magandang sigalot, Panginoon, sa kalsada, O Diyos. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan, Panginoon. Amin inilalapit sa inyo ang mga naghahanap buhay sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan ng mga OFW, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso. Dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay, kanilang mga anak, Panginoon, ang kanilang pamilya. Lalong-lalo na ngayon dahil pasukan na po ng mga bata. Pag-enrollment na po, Panginoon. Pagpalain mo sila financially upang meron silang maitustos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya din po, Diyos, ang mga naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan ang nakikinig ngayong umaga, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Kung sila man ay may karamdaman, ibangon mo sila, Panginoon, mula sa karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, sa umagang ito, ang iyong mga anak na mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Maging ang mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas, mais at iba pa. Tulungan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming bansa. Hindi nagpagkakaunawaan ang bansang China at Pilipinas, Panginoon. Naway hindi humantong sa isang matinding pagkakagulo, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang pumagitna sa dalawang bansang ito upang ito po ay magkaroon sila ng pag-uusap, kapayapaan, magkaunawaan ang bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkatiwala ang aming mga buhay. Dahil ikaw, Diyos, ang Diyos ng kalangitan na siyang nagligtas sa amin mula sa pagkasadlak sa kasalanan. Isinugo mo ang iyong anak upang kami tubusin doon sa krus. Kaya sa iyo namin, Panginoon, ipinagkatiwala ang lahat ng aming mga tinatangkilik, ang aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. So, ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay gulong. Ayan. Gulong. Alam nga nyo rin gulong, di ba? Umiikot, taas. So, ang gulong na ito ay naglalarawan sa patuloy na pagbabago at pag-ikot ng buhay. Tulad ng isang gulong, mga kaibigan, hindi tayo manatiling sa parihong posisyon o sitwasyon sa buhay. Sa ibang pagkakataon, maaari tayong nasa tutok o tuktok kasama ang magandang karanasan at tagumpay. Ngunit may mga pagkakataon din na tayo ay nasa ibaba. Kabilang ang mga pagsubok at kabiguan. Nakikita
makikita natin na ang pag-ikot ng gulong ay may patuloy na daloy. At gayon din ang buhay. Nagpapatuloy ito sa mga takdang panahon at hindi tayo magtatagal sa isang particular na kalagayan. Ang buhay ay may iba't ibang uri ng karanasan. Mula sa mga tuwa at tagumpay hanggang sa mga hamon at kabiguan. Ang gulong na ito, mga kaibigan, ay maaaring nagpapaalala sa atin na dapat tayong maging handa upang harapin ang mga pagbabago sa buhay. Sa mga pagkakataong nasa ibabaw tayo, mga kaibigan, maaari tayong makinabang at magsamantala sa mga oportunidad na dumating. Sa kabilang banda naman, kapag tayo ay nasa ilalim, ay ito ay isang pagkakataon para matuto, lumakas, at magpatuloy sa ating buhay. Sa kabuuan, mga kaibigan, ang gulong na ito ay nagpapahiwatig na ang buhay ay dapat nating tanggapin bilang isang magulong unit, kaaya-ayang paglalakbay, matutong sumabay sa mga pag-ikot ng gulong, ibahin ang ating pananaw at ganap na pahalagahan ang bawat bahagi ng ating buhay, maging maganda man o hindi. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Gulong ay simbolo ng buhay ng isang tao. Dahil ang buhay ng tao ay laging umiikot, Umiikot. Minsan ay masayang bahagi ng ating buhay at minsan ay may bahagi na malungkot ang ating buhay. Minsan naman ay nagtatagumpay sa larangan ng hanap buhay at minsan naman ay may kabiguan. Kahit ano pa man ang dumating sa ating buhay, mga kaibigan ko, ang mga malulungkot, kabiguan, tayo ay babangon at babangon pa rin dahil hindi lahat ng panahon daranasin natin ang mga kabiguan sa buhay. May darating rin sa ating buhay na kasayahan at tagumpay sa buhay. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa na magsumikap para sa ating tagumpay. Ang ating mga kabiguan ay gawin nating inspirasyon, Yung ating mga kabiguan is gawin nating inspirasyon para sa ating ikakaunlad at para maisakatuparan ang buhay na pinapangarap. Hindi tayo magmadali dahil alam nating lahat na sadyang panahon lang ang nakakaalam. Ang ating mga kabiguan ay magsisilbing sandata, di ba? Magsisilbing sandata natin tungo sa pag-unlad ng ating buhay. O, di ba? Kapag nabibigo tayo, nagkamali tayo, natututo tayo. Ito ang sandata natin para tayo umunlad. Mga kahirapan, Mga kahirapan ng ating tinatamasa ay gagawin natin na inspirasyon para makamtan ang tagumpay magpakailanman. Kahit ano pa ang darating sa ating buhay, kabiguan man o tagumpay, lagi tayong magpakatatag. Lagi tayong magpakatatag. Dahil ang kahirapan, kabiguan, ito ang mga nangyayari sa ating buhay upang tayo magtagumpay, mangarap, magsumikap
para tayo'y magtagumpay. Of course, may kalakip na panalangin. No? Panalangin sa ating Panginoong Diyos na tayo ay magtagumpay. Dahil pumayag man tayo sa hindi, mga kaibigan, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay ang Panginoong Diyos ang nakakaalam. Yumaman man tayo, nagtagumpay man tayo, nabigo man tayo, alam ng Diyos yan. Kaya kapag tayo'y nabigo, magsumikap. Magsumikap. Kapag tayo ay nagtagumpay, magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Kahit naman tayo mayroon tayong kabiguan, magpasalamat pa rin tayo. No? Pero magsumikap. Pero, kung tayo naman ay nagtagumpay, magpasalamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng biyaya. Kasi may panahon yan eh. Panahon sa tagumpay, panahon ng kabiguan. Okay? Kaya kung anumang kabigo ang dumating, mga kaibigan, hindi natin isisi sa Kanya. Bagkus, magpasalamat tayo dahil tayo'y minahal at hindi nalimutan niya. Dahil lahat ng pagsubok ay ginawa niya para sa ating katatagan sa hamon ng buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya mahirap man o mayaman, hindi natin dapat nakalimutan na nagbigay sa atin ng lahat ng tinatamasa sa buhay. Kaya ang buhay natin ay parang gulong. Ito'y umiikot tungo sa kaunlaran ng ating pangkabuhayan. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga tungkol sa isang gulong. Totoo nga, Diyos, ang gulong ay umiikot, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ganyan ang buhay, Panginoon, dito sa mundong aming ginagalawan. Pero sa tulong mo, O Diyos, ito'y kami ay nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Nakasama ka sa lahat ng mga pangarap namin, sa aming mga panalangin na balang araw, Panginoon, sa aming kahirapan ngayon ay mapunta kami sa itaas upang kami, O Diyos, ay patuloy na magtagumpay. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga bibigay sa amin ng mga pangakong iyon. Ang importante, Panginoon, na kami ay patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. May kabiguan man, o may nasa taas kami, Panginoon, kasama ka namin para hindi kami magkaroon ng pagbaba ng aming mga emosyon. Lord, naway matutunan po namin magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob ninyo sa amin. Matutunan po namin na makontento dahil hindi mahalaga kung maliit man o malaki ang mga biyayang ito. Ang importante, Panginoon, ito'y galing sa aming Diyos na tagapagligtas. Panginoon, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang aming pagtitiis ay magbuga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, at sila'y makapagbagong buhay
dito sa mundo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang iyong mukha sa iyo at ingatan ka. Palinawagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.